Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Atin pong ipagpapatuloy ang kasaysayang na nagbabago sa matahimik, mapayapa at masaya na kaharian ng Diyos dahil sa inggit ni Lucifer sa ating Panginoong Jesu-Kristo. Kaya nawa ay marami tayong matutuklasan sa bahaging matuklasan natin ang hindi pagkakontento ni Lucifer sa kapamahalaan ng dakilang Diyos. Sa pag-alis sa harapan ng Ama, si Lucifer ay humayo upang maghasik sa mga anghel ng espiritong na pagiging hindi kontento. Siya ay gumawa ng may misteryosong paglilihim at sa pagdaan ng panahon ay itinago ang tunay niyang layunin sa ilalim ng paggalang sa Diyos. Nagsimula siyang magmungkahi ng pag-aalinlangan sa mga utos na nakakasaklaw sa mga naninirahan sa langit. Inihahayag na bagaman ang mga utos ay kailangan ng mga naninirahan sa daigdig, ang mga anghel sapagkat mas mataas ang katayuan ay hindi na nangangailangan ng ganong patakaran sapagkat ang sarili nilang karunungan ay sapat na upang maging kanilang patnubay. Sila ay mga kinapal na hindi makapagbibigay, makagagawa ng paglapastangan sa Diyos. Ang lahat ng kanilang isipin ay banal. Hindi na higit pang posible para sa kanila ang pagkamali tulad ng Diyos. Ang pagpaparangal sa anak ng Diyos bilang kapantay ng Ama ay hiniyag na isang paglapastangan sa karapatan ni Lucifer na ayon sa kanya ay karapat-dapat din sa ganoong paggalang at pagpaparangal. Kung ang prinsiping ito ng mga anghel ay malalagay lamang sa kanyang karampatang mataas na posisyon, malaking kabutihan ang mapapa sa buong hukbo ng langit. Sapagkat kanyang layunin ang magkaroon ng kalayaan ang bawat isa. Subalit ngayon, ang kalayaan ng kanilang tinamasa ay nagtatapos na, sapagkat ang isang tagapag-utos ay itinalaga na para sa kanila. Sa kanyang autoridad, ang lahat ay kinakailangang pumilala. Ganun na lamang katindi ang mga panlilinlang na sa pamamagitan ng katusuhan ni Lucifer ay mabilis na kumalat sa langit. Walang naging pagbabago sa kalayaan o kapangyarihan ni Kristo. Ang inggit at maling pagpapalagay at ang pag-aangking pagkapantay ni Lucifer kay Kristo ang sanhi ng pangangailangang bangkitin ang tungkol sa tunay na kalayaan ng anak ng Diyos. Subalit, ang katayuang ito ay naging ganun sapol sa simula. Ganun pa man, marami sa mga anghel ang nabulag ng mga pandaraya ni Lucifer. Sa pagsamantala sa mapagmahal at matapat na pagtitiwala sa kanya ng mga anghel na nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan, mahusay niyang ikinintal sa kanilang isipan ang sarili niyang pagkawala ng tiwala at pagiging hindi kontento na ang kanyang ahensya ay hindi kinilala. Inihayag ni Lucifer ang mga layunin ng Diyos sa maling paraan. Iniiba ito upang lumikha ng pagtalikod at di pagkasiya. Mahusay niyang inakit ang kanyang mga tagapakinig na magpahayag ng kanilang nadarama. Pagdaka ay ginamit niya ang mga pahayag na ito kung ito ay sang-ayon sa kanyang layunin, bilang patunay na ang mga anghel ay hindi tunay na sang-ayon sa pamamahala ng Diyos. Samantalang nagpapanggap ng ganap na pagtatapat sa Diyos,
ipinipilit niyang kinakailangan ang pagbabago sa kaayusan at kautusan sa langit sa ikatatag ng banal na pamahalaan. Sa ganong paraan, samantalang kumikilos upang magkaroon ng hindi pagsang-ayon sa kautusan ng Diyos at upang ibahagi ang sarili niyang kaisipan sa isip ng mga anghel na nasa ilalim niya. Kunwari, sinisikap niyang alisin ang kawalang kasiyahan at papanumbalikin ang mga anghel na hindi nasisiyahan sa kaayusan ng langit. Samantalang palihim na nagbubuo ng hidwaan at paghihimagsik, pinalalabas niya ng may kahusayan. Ang tanging layunin niya ay maitanyag ang katapatan at mapangalagaan ang kaayusan at kapayapaan. Ang espiritu ng pagkawalang kasiyahan na nasindihan ng ganon ay gumagawa ng kanyang gawain. Samantalang walang lantarang labanan, ang pagkakaiba ng damdamin ay matahimik na lumago sa kalagitnaan ng mga anghel. Mayroon ilan ang tumatango sa mga ibinabahagi ni Lucifer tungkol sa pamamahala ng Diyos. Bagaman hanggang sa mga sandaling ito, sila ay may ganap na katahimikan sa kaayusang itinatag ng Diyos. Sila ngayon ay hindi na nasisiyahan sapagkat hindi nila mapaghimasukan ang di masuring mga payo ng Diyos. Hindi sila nasiyahan sa kanyang layunin sa pagtataas kay Kristo. Ang mga ito ay tumayong handa upang pangalawahan ang sapilitang paghingi ni Lucifer ng autoridad na kapantay ng sa anak ng Diyos. Subalit ang mga anghel na tapat at tunay ay pinanatili ang karunungan at katuwiran ng banal na kautusan at sinikap na papanumbalikin ang mga anghel na hindi nasisiyahan sa kalooban ng Diyos. Si Kristo, ang anak ng Diyos, siya ay kaisa niya bago pa nagkaroon ng mga anghel. Sapul pa sa simula, siya ang kanang kamay ng Ama. Ang kanyang kataasan, punong-puno ng pagpapapala sa lahat ng nagpapailalim sa kanya hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa nasusuri. Ang kaayusan sa langit kailanman ay hindi nasira. Bakit ngayon ay magkakaroon ng kaguluhan? Ang mga tapat na anghel ay nakakita lamang ng kakilakilabot na ibubunga ang ganoong hidwaan at mataimtim na pinakiusapan ang mga hindi nasihan upang talikuran ang kanilang layunin at patunayan ang pagiging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanyang pamamahala. Sa bahagi pong ito na ating pong pinag-aralan sa makasaysayan kung bakit po nagkaroon ng kasalanan, ay talagang merong malaking isang tunggalian nga nangyayari na doon sa langit. Meron ng dalawang pangkat ni Lucifer at pangkat sa anak ng Diyos. Kaya matindi pong labanan o tunggalian ito dahil lamang sa inggit o pangarap na maging kapantay ni Kristo. Nawa ay meron na naman tayong bagong natuklasan. Muli, atin pong ipagpapatuloy ang misteryosong pagkakaroon ng kasalanan. Nawa ang biyaya at mapagmahal na ating Diyos at sa kanyang nag-iisang anak na ating tagapagligtas.